Ito ba ang napala ko sa 8 taong pag-aalaga sa inyo, Nanay Celia? Ang ipahiya ako sa harap ng buong barangay gamit ang pirasong papel na ito. Nanginginig ang boses ni Nerissa habang nakatayo sa gitna ng malawak na sala ng lumang bahay na bato ng pamilya Laksamana sa bayan ng Lubok. Hawak niya ang basang papel na may pulang tatak ng laboratory o habang ang kanyang biyena na si Doña Celia ay nakaupo ng tuwid sa kanyang wheelchair sa kabila ng mesa. Walang bakas ng paralisis o sakit sa matatalas na mata ng matanda, tanging poot at pandidiri lamang ang nakapinta doon. Huwag mo akong matawag-tawag na Nanay Nerissa. Hindi marumi ang dugo ng pamilya Laksamana para bahira ng isang anak sa labas. At huwag mo nang idahilan ang pagiging guru mo dahil ang totoo isa kang mapagpanggap na walang kahihiyon. Ang bawat salita ng matanda ay tila latigong humahampas sa likod ni Nerissa, nangingibabaw sa bulong ng mga kamag-anak, kapitbahay at maging ng kanyang mga kasamahan sa paaralan na naroroon. Inimbita sila ni Doña Celia para sa isang maliit na salusalo para sa kanyang paggaling. Ngunit ang totoo, isa pala itong pampublikong pagbitay sa kanyang danggal. Sa tabing wheelchair ng matanda ay nakatayo si Enzo, ang asawa ni Nerissa, sa loob ng halos isang dekada. Walang emosyon ng mga mata nito, malamig pa sa hanging dala ng paparating na bagyo sa labas. Sa likod naman ni Enzo, bahagyang nakatago, ngunit may suot na mapang-uyam na ngiti ay si Clarice, ang mayamang may-ari ng pinakamalaking pribadong paaralan sa Bohol. Tumingin si Nerissa kay Enzo, umasang may kahit katiting na pag-aalinlangan sa mga mata nito. Enzo, magsalita ka naman. Alam mo kung paano natin binuo ang pamilyang ito. Alam mo kung gaano ko inalagaan ang nanay mo habang ikaw ay laging nasa biyahe? 9 na taon nating pinalaki si Liam. Paano mo nagawang maniwala sa pirasong papel na yan nang hindi man lang ako tinatanong? Bumuntong hininga si Enzo at iniiwas ang kaniyang tingin. Itinuro niya ang papel na nasa ibabaw ng mesa kung saan nakasaad na 0% ang posibilidad na siya ang ama ni Liam. Ang siyensya na ang nagsasalita, Nerissa. Hindi nagsisinungaling ang DNA test. Habang nagpapakapagod ako sa trabaho, iba pala ang inaasikaso mo rito sa Bohol. At ang lakas pa ng loob mong ipagmalaki ang promosyon mo ngayong araw habang ang buong pamilya ko ay nabubuhay sa kasinungalingan mo. Nalaglag ang mga luha ni Nerissa sa kanyang pisingi, pumatak sa kanyang asul na blusa na isinuot niya para sa pinakamasayang araw sana ng kanyang buhay. Kaninang umaga lamang sa harap ng buong paaralan ay tinanggap niya ang plaque bilang bagong hirang na hipo ng Lubok Elementary School. Kasabay niyon ang liham na nagsasabing nakakuha ng scholarship sa Cebu ang kanyang anak na si Liam. Akala niya ay tapos na ang mga taon ng paghihikahos na sa wakas ay mapatutunayan niya sa pamilya ng kasanayan at tangal ng isang simpleng guro. Ngunit ang plaque at ang liham ng scholarship ay nakaratay ngayon sa sahig basang-basa sa malamig na tsaa na sadyang ibinuhos ni Enzo kanina upang ipahiya siya. 8 taon. 8 taon na walang patid na pag-aalaga ang ibinigay ni Nerissa kay Doña Celia. Siya ang nagpupunas ng katawan nito kapag sinusumpong ng stroke. Siya ang nagpapakain, nagpapalit ng lampin at nagbabasa ng mga bersikulo sa Biblil, gabi-gabi, habang si Enzo ay abala sa kanyang mga negosyong laging nauuwi sa pagkalugi. Ginawa niya ang lahat ng yon dahil sa utang na loob, dahil naniniwala siya na ang pamilya ay nagtutulungan sa oras ng karamdaman. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinapon sa basura, pinalitan ng bansag na mapangahas at taksil. Lumapit si Clarice nang dahan-dahan, may hawak na panyo na tila ba naawa, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Nerissa, mas mabuti pang tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ang pamilya Laksamana ay may pangalan sa bayan na ito. Hindi nila kayang tiisin ang kahihiyang dulot mo. Kung talagang mahal mo si Liam, ilayo mo na siya rito bago pa malaman ng buong bayan ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Humarap si Nerissa kay Clarice, ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa kabila ng mga luha. Huwag mong sabihin sa akin kung paano ko mamahalin ang anak ko, Clarice. Alam ko kung bakit ka naririto. Alam ko kung anong ginagawa ninyo ni Enzo sa likod ko. Huwag mong ilihis ang usapan, Nerissa, sigaw ni Doña Celia habang hinahampas ang braso ng kanyang wheelchair. Umalis ka sa bahay na ito? Wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa amin. At huwag mo nang subukang lumapit pa sa lupang iniwan ng aking yumaong asawa. Ang lupang iyon ay para sa pamilyang may dangal, hindi para sa mga katulad mong galing sa putik. Bago pa man makasagot si Nerissa, mabilis na lumapit si Enzo sa kaniya. Inagaw nito ang lumang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Hinalugog ni Enzo ang loob niyon at kinuha ang kanyang lumang cellphone. Akin muna ito, Nerissa. Binili ko ito gamit ang pera ko, kaya wala kang karapatang dalhin ito. Baka kung sino pang tawagan mo para gumawa ng kwento laban sa amin. Napatanga si Nerissa sa kaniyang asawa. Sa cellphone na iyon, naroroon ang lahat ng mensahe ng kaniyang mga transaksyon, ang mga resibo ng gamot ni Doña Celia na siya ang nagbayad mula sa kanyang maliit na sweldo, at ang mga kontak ng kanyang mga kaibigan. Nais siyang ihiwalay ng kanyang asawa sa mundo. Nais siyang iwang walang kalaban-laban at walang boses upang ipagtanggol ang sarili. Tumingin si Nerissa sa kaniyang paligid. Ang kaniyang mga kasamahan sa paaralan ay nakayuko, ang mga kapitbahay ay nagbubulong-bulungan habang nakatingin sa kanya na tila ba siya ay isang maruming basahan. Walang sinuman ang tumayo para ipagtanggol siya. Ang utang na loob at takot kay Doña Celia ay mas matimbang kaysa sa katotohanang nakita nila sa loob ng 8 taon. Humarap si Nerissa sa kaniyang anak na si Liam na noon ay umiiyak habang nakakapit sa kanyang palda sa may pintuan ng sala. Ang 9 na taong gulong na batang lalaki ay nanginginig sa takot, hindi maintindihan kung bakit ang kanyang tatay at lola ay galit na galit sa kanyang nanay. Pinahid ni Nerissa ang kanyang mga luha. Tumayo siya ng tuwid, hinalikan ng noo ni Liam at lumingon sa pamilya Laksamana na may kasamang kakaibang tapang na hindi pa nila nakikita sa kanya kailanman. Isama ninyo ang lahat ng karangyaan ninyo, Enzo. Isama mo na rin ang kasinungalingan mo, Nanay Celia, ngunit tandaan ninyo ito. Ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan. At ang katotohanan yon ang wawasak sa inyo balang araw. Dinala ni Nerissa si Liam sa kaniyang silid, mabilis na isinilid ang ilang pirasong damit ng kanyang anak sa isang lumang backpack. Hindi na niya kinuha ang kanyang sariling mga gamit. Lumabas siya ng bahay, hawak ang kamay ng kanyang anak, iniwan ang plak ng promosyon at ang pirasong papel ng ADN test na tila ba mga maruruming labi ng isang nagdaang buhay. Sa labas ang ulan ay nagsimula ng bumuhos ng malakas. Ang daan patungong terminal ng jeepney ay madilim at puno ng putik. Sumakay sila sa huling biyahe ng jeepney patungong Pantala ng Tagbilaran upang sumakay ng lansa patungong Cebu. Sa loob ng madilim at umalog na jeepney, habang ang tunog ng ulan ay humahampas sa bubong na yero, sumandal si Liam sa bisig ni Nerissa. Ang kanyang maliit na kamay ay malamig at ang kanyang boses ay halos pabulong na nagtanong sa gitna ng ingay ng makina. Nanay, hindi ba talaga ako anak ni tatay? Bakit po nila tayo pinalayas? Niyakap ng mahigpit ni Nerissa ang kanyang anak, hinayaan ang kanyang mga luha na humalo sa basang buhok ng bata habang ang jeepney ay patuloy na bumabaybay sa madilim na gabi patungo sa hindi tiyak na bukas. Tumutulo ang tubig ulan mula sa sirang bubong ng maliit na silid-aralan sa Cebu. Tila ba sumasabay sa mabigat na buntong hininga ni Nerissa? Wala na siya sa kanyang magandang opisina sa Bohol. Wala na ang mga bulaklak at plak ng pagkilala. Narito siya ngayon sa isang sulok ng pampublikong paaralan sa gilid ng lungsod, hawak ang tuyong tsyok at nakatingin sa mga kupas na dingding. Bawat patak ng ulan sa bubong ay nagpapabalik sa kanya sa gabi ng kanilang pagtakas. 1 linggo na ang nakalipas mula nang iwan nila ang Bohol. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila lalong lumalalim.
Ang silid na inuupahan nila ni Liam malapit sa maingay na palengke ay maliit, madilim at laging amoy basa. Sa gabi, habang nakahiga sila sa manipis na banig, naririnig ni Nerissa ang hiyawan ng mga tao sa labas at ang ingay ng mga sasakyan. Ngunit tinitiis niya ang lahat para kay Liam. Nanay, masarap naman po ang noodles. Mas gusto ko po ito dahil magkasama tayo. Yan ang madalas sabihin ni Liam habang nakangiti kahit na alam ni Nerissa na nangangayayat na ang bata. Nung hapong yon pagkatapos ng klase, naupo si Nerissa sa kanyang lamesa at binuksan ang kanyang pitaka. Binilang niya ang mga natitirang barya at ilang pirasong papel na 20 pesos. Kaunti na lang ang natitira sa kanya. Kailangan niya makakuha ng permanenteng sahod sa lalong madaling panahon. Kinausap niya si Principal Alcantara ang namamahala sa paaralan. Isang matandang babae na may salamin at matigas ang mukha, ngunit may bakas ng karanasan sa mga mata nito. Inilatag ni Nerissa ang kanyang mga sertipiko at ang kanyang dating record bilang guro. Maganda ang record mo, Nerissa. Napakahusay na mga rekomendasyon sa iyo bago ka umalis sa Bohol. Ngunit alam mo naman kung paano tumakbo ang tsismis sa ating komunidad. Ang balita tungkol sa nangyari sa inyo ng asawa mo ay nakarating na rito sa Cebu. May mga magulang na nagtatanong tungkol sa moralidad ng mga bagong guro. Huminga ng malalim si Nerissa, pinipipilan ang muling pag-iyak. Maamang tanging hangad ko lang po ay magturo. Ang mga paratang laban sa akin ay walang katotohanan. Handa po akong magsimula sa pinakamababang posisyon kahit bilang substitute teacher lang muna, basta magkaroon lang ng disenteng kita ang anak ko. Tinitigan siya ng prinsipal bago tumango ng dahan-dahan. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Nulit bilang substitute, maliit lang ang sahod at walang mga benepisyo. At kailangan mo iwasan ang anumang gulo rito. Tatanggapin ko po, ma'am. Maraming salamat po. Matapos ang klase, naglakad si Nerissa patungo sa pinakamalapit na bangko upang i-withdraw ang kanyang natitirang ipon mula sa kanyang lumang account sa Bohol. Doon sana niya kukunin ang pambayad sa upa ng silid para sa susunod na buwan. Ngunit pagkapasok ng card sa ATM, lumitaw ang pulang sulat sa screen na nagsasabing mali ang PIN. Sinubukan niya muli, ngunit ganoon pa rin ang lumabas hanggang sa tulo, yang mablock ang card. Sa takot at kaba, lumapit siya sa tela sa loob ng bangko upang magtanong. Matapos suriin ang kanyang pagkakakilan, malamig na sumagot ang tela. Ma'am, may ni-enroll po ng online banking sa account ninyo 3 araw na ang nakalipas, gamit ang ibang numero ng telepono. Lahat po ng laman ng account ninyo ay nailipat na sa ibang bangko. At may nakabinbin din pong babala mula sa aming sangay sa Bohol tungkol sa isang loan na nakapangalan sa inyo. Nanghina ang mga tuhod ni Nerissa. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Enzo. Ninahaw nito ang kanyang pagkakakilanlan upang kunin ang huling sentimo na mayroon siya. Habang nangyayari ito sa Cebu, doon naman sa lumang bahay sa Bohol, abala si Enzo sa paghahanap sa mga cabinet. Galit na galit siyang naghahalongkat habang kausap si Clarice sa telepon. Kailangan ko ang iba pang dokumento ni Nerissa Clarice. Kung hindi ko makukuha ang pirma niya para sa bagong loan kukuning ng bangko, ang mga ari-arian ko. Sinasabi ko sa iyo malapit na akong mabaon sa utang dahil sa mga pinatayo mong gusali sa paaralan mo. Huwag kang magpanik, Enzo. Isipin mo ang lupang makukuha natin kapag tuluyan ng nawala ng karapatan si Nerissa. Konting tiis na lang mapapapirma rin natin siya. Ibinaba ni Enzo ang telepono. Hindi alam na ang lahat ng kanyang ginagawa ay unti-unti nang nag-iiwan ng bakas ng kanyang sariling kasalanan. Naglakad si Nerissa pabalik sa kanyang silid-aralan sa ilalim ng lumalakas na ulan. Basang-basa ang kanyang sapatos, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang puso. Paano siya magpapatuloy kung wala siyang pera at hinarangan na ang lahat ng kanyang daan nang marating niya ang madilim na eskinita malapit sa kanyang tirahan, biglang nagring ang kanyang bagong bili na murang cellphone. Isang hindi kilalang numero mula sa Bohol ang tumatawag. Sinagot niya ito nang may pag-aalinlangan.
Isang boses ng lalaki na tila nagmamadali at natatakot ang nagsalita sa kabilang linya. Huwag kang lilingon, Nerissa. May mas malaking patibong na inihahanda laban sa iyo rito sa Bohol. Huwag mong hahayaang mahanap ta nila riyan sa Cebu. Bago pa man makapagtanong si Nerissa, namatay na ang linya. Naririnig na lamang niya ang tunog ng ulan at ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Nakatititik si Nerissa sa pulang. Sobrang nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa sa gilid ng silid-aralan. Ang kulay nito ay tila isang babala sumisigaw sa gitna ng mga puting papel ng kanyang lesson plan at mga sinulatan ng kuwaderno ng mga mag-aaral. Katatapos lamang ng huling klase sa hapon at ang katahimikan ng silid ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng lumang bentil ador sa kisame. May amoy ng tisa at basang sahig ang hangin. Isang pamilyar na amoy na madalas ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit hindi ngayong araw. Ang sulat ay dumating sa pamamagitan ng registered mail, isang opisyal na dokumento mula sa Bohol Development Bank. Nang buksan niya ito gamit ang nanginginig na mga daliri ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa nakitang halaga sa gitna ng papel. 5 milyong piso. Isang halagang hindi niya kailanman makikita o mahahawakan sa buong buhay niya bilang isang simpleng guro sa pampublikong paaralan. Ayon sa sulat siya ang tumatayong co-maker at pangunahing guarantor ng isang malaking loan na kinuha ng kumpanyang pagmamayari ni Clarice, ang kanyang karibal na nagpabagsak ng kanyang pamilya. Inilapit ni Nerissa ang papel sa kanyang mga mata pilit na hinahanap ang pagkakamali. Doon sa tapat ng kanyang nakalimbag na pangalan ay may isang pamilyar na lagda. Nerissa V. Laksamana. Kamukhang-kamukha ito ng kanyang pirma ang mga kurba ng titik N at ang mahabang dulo ng titik A na madalas niyang isulat sa mga report card ng kanyang mga estudyante. Nulit nang titigan niyang mabuti, napansin niya ang bahagyang pag-aalinlangan sa daloy ng tinta. Tila ba may huminto sa kalagitnaan ng pagsulat upang kopyahin ang bawat guhit. Hindi ito ang kanyang pirma. Ito ay isang maingat at mapandinlag na katha. Naalala niya ang mga gabing nakikita niya si Enzo na nakaupo sa sala ng kanilang bahay sa Bohol. May hawak na mga lumang dokumento at resibo kung saan naroon ang kanyang pirma. Akala niya noon ay nag-aayos lang ito ng mga bayarin sa kuryente at tubig para sa kanilang tahanan. Ang lahat pala ng yon ay paghahanda para sa kanyang pagbagsak, isang dahan-dahang paghabi ng patibong na walang kaligtasan. Hindi na napigilan ni Nerissa ang kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang salamin at diniyal ang numero ni Enzo gamit ang kanyang bagong cellphone. Sumagot ito pagkatapos ang ilang ring. Ang boses nito ay walang bakas ng gulat, tila ba inaasahan na nito ang tawag na ito mula sa kanya. Enzo, paano mo nagawa ito? 5 milyong piso ginamit mo ang pangalan ko para sa loan ng paaralan ni Clarice? Tumawa si Enzo ng mahina, sa kabilang linya isang tunog na puno ng puno, babangan at kawalang bahala na nagpainit sa tenga ni Nerissa. Nerissa, asawa pa rin kita sa batas. Ang ari-arian mo ay ari-arian ko rin at ang mga obligasyon ko ay obligasyon mo rin. At huwag mong sabihin kay Clarice lang yon. Para sa pamilya rin natin ang pamumuho ng yon kapag lumago ang negosyo. Pamilya natin, pinalias ninyo ako at si Liam ninakawan ninyo ako ng dangal sa harap ng buong bayan at nayon ay balak mo pa kaming mabaon sa utang habang nagpapakasasa kayo sa pera ng kabit mo. Nagbago ang tono ng boses ni Enzo. Naging matigas, malamig at puno ng banta. Makinig ka sa akin ng mabuti, Nerissa. Kung ayaw mang magkaproblema sa DepEd, mas mabuting sumunod ka na lang sa gusto ko. Maaari kitang ireklamo ng abandonment of duty at pag-iwan sa pamilya. Madali kong magagawa yan gamit ang impluensya ni nanay sa Bohol. Mawawalan ka ng lisensya sa pagtuturo at hindi ka na makakatapak sa kahit anong paaralan. Kaya kung ako sa iyo, pirmahan mo na ang dokumento ng pagtatatwa sa lupa sa Bohol na ipadadala ko riyan sa Cebu at aayusin ko ang utang na ito. Kung hindi sabay tayong babagsak, ngunit mas malalim ang lulubugan mo. Nang mamatay ang linya, naiwang nakatitig si Nerissa sa kawalan.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ang lisensya niya sa pagtuturo ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya at kay Liam na buhay. Kung mawawala yon, wala na silang pag-asa. Samantala sa lumang bahay sa bayan ng Lobok, nakaupo si Doña Celia sa harap ng kanyang altar. Ang amoy ng insenso at mga kandila ay pumupuno sa silid, nagbibigay ng wad na kabanalan. Sa likod niya ay nakatayo si Clarice, abala sa pag-click ng kanyang mamahaling kuko sa kanyang tablet. Nakausap na ba ni Enzo si Nerissa? Tita Celia tanong ni Clarice habang nakataas ang isang kilay. Kailangan nating makuha ang pirma niya sa lalong madaling panahon. Ang mga contractor ng bago kong gusali sa Cebu ay nagsisimula ng magbanta ng demanda dahil sa hindi nababayar ang pondo. Kung hindi natin maisasangla o maibebenta ang lupang iniwan ng asawa ninyo, pare-pareho tayong mawawalan. Humarap si Doña Celia sa kanya may hawak na rosaryo. Ngunit ang kanyang mga labi ay nakasimangot sa galit. Huwag kang mag-alala, Clarice. Isang mahirap at walang kapangyarihang guro lang si Nerissa. Wala siyang pera para sa abogado at mas takot yon sa kahihiyan kaysa sa utang. Kapag naramdaman niya ang bigat ng 5 milyong piso na yan siya mismo ang magmamakaawa, ang ibigay ang lupa para lang maligtas ang kanyang pangalan at trabaho. At hinding-hindi niya malalaman ang tungkol sa dihibilin ng aking asawa. Bumalik ang kamalayan ni Nerissa sa kasalukuyan nang marinig ang mahinang katok sa pinto ng kanyang silid-aralan. Ito ay isang tawag sa kanyang telepo, no mula sa isang hindi pamilyar na numero na may local code ng Cebu. Nang sagutin niya ito, isang boses ng babae formal at seryoso ang nagpakilala bilang kinatawan ng legal department ng bangko sa Cebu. Magandang hapon, Ma'am Nerissa. Tumatawag kami upang ipabatid na kung hindi kayo makakapagbigay ng opisyal na ulat ng pulis, at sulat mula sa inyong abogado na nagpapatunay na peke ang inyong lagda sa loob ng 30 araw, mapipilitan kaming i-freeze ang inyong mga bank account at magsagawa ng garnishment sa inyong buwanang sweldo para sa utang sa buhol. Nabitawan ni Nerissa ang kanyang hawak na pulang, panulat gumulong ito sa sahig at nag-iwan ng pulang guhit sa semento. Ang kanyang huling pag-asa na mabuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak sa Cebu ay tila unti-unting nilalamon ng isang malaking alon ng kawalang katarungan. Narinig ni Nerissa ang mahinang iyak mula sa maliit na banyo ng kanilang inuupahang kwarto sa Cebu. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Liam na nakaupo sa malamig na semento nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod. Basang-basa ang kanyang pisngi ng mga luha at may dumi ng putik ang kanyang uniforme sa kanang bahagi ng balikat, tila ba itinulak ito sa lupa? Liam, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May nang-away ba sa iyo sa bagong paaralan mo? Tanong ni Nerissa habang lumuluhod upang pantayan ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng bata. Yumuko si Liam, pilit na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang maliliit na kamay na nanginginig. Sabi po ng mga kaklase ko sa labas, wala raw po akong tatay. Sabi po nila, pinalayas daw po tayo sa Bohol dahil masama kang babae at hindi ako totoong anak ni Tatay Enzo. Nanay, totoo po ba? Bakit po nila sinasabi ang mga bagay na yon? Masama ka po ba? Sumakit ang dibdib ni Nerissa. Mas masakit pa sa anumang sampal o pananalitang natanggap niya mula sa pamilya Lakshmana. Ang mga kasalanan ng mga matatanda ay tila naging isang mabigat na krus na ngayon ay pinapasa ng kanyang walang kasalanang anak. Niyakap niya ng mahigpit si Liam, naramdaman ang mabilis na tibok ng puso ng bata. Makinig ka sa akin, Liam. Tumingin ka sa mga mata ni nanay. Napakabuti mong bata at wala akong ginagawang masama. Ang lahat ng sinasabi nila ay mga kasinungalingan lamang upang saktan tayo. Huwag mong papakinggan ang mga sinasabi nila, ha? Nandito si nanay. Hanggat humihinga ako, hindi kita iiwan at ipagtatanggol kita. Habang pinapakalma niya ang anak, biglang nag-ring ang kanyang telepon. Isang hindi kilalang numero mula sa Bohol ang tumatawag.
Nang sagutin niya ito, narinig niya ang isang boses ng lalaki na tila nagmamadali at pabulong. Kung magsalita, maririnig ang ingay ng mga sasakyan sa background, na nagpapahiwatig na tumatawag ito mula sa isang pampublikong lugar. Hello, si Nerissa ba ito? Ang dating guro sa bayan ng Lubok, ang boses ay nanginginig sa takot. Oo, ako nga. Sino ito? Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan ko, ma'am. Nagtatrabaho ako sa laboratory o kung saan ginawa ang DNA test ni Liam sa Bohol. Tumatawag ako dahil hindi ko na kayang tiisin ang konsensya ko, gabi-gabi habang nakikita ang balita tungkol sa pagpapalaya sa inyo. Napatayo si Nerissa mabilis na lumapit sa binta upang hindi marinig ni Liam ang usapan. Anong ibig mong sabihin tungkol sa DNA test ng anak ko? May pumuntang matandang babae sa akin bago ilabas ang opisyal na resulta. Gumamit siya ng wheelchair at may kasamang magandang babaeng mayaman na may dalang maraming pera. Binayaran nila ako at tinakot na mawawala ng trabaho kung hindi ko papalitan ang sample ng dugo ni Liam. Hindi dugo ng anak mo ang sinuri, ma'am. Dugo ng ibang tao ang inilagay namin sa database para lumabas na hindi kakatugma ng asawa mo. Habang nakikinig si Nerissa doon naman sa lumang bahay sa Lobok, dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Doña Celia patungo sa likod ng altar ng Santo Niño. Tumingin muna siya sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita bago inilabas ang isang maliit na susi sa kanyang bulsa. Pinuksan niya ang isang kalawanging kahon ng biskwit na bakal na nakatago sa ilalim ng estatwa. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng kanyang lihim na utang sa sugal at ang orihinal na kopya ng dihibilin ng kanyang asawa. Nabalitaan niyang may nagtatanong tungkol sa kanyang lumang record sa ospital ng probinsya at nagsisimula na siyang gangkabahan sa kanyang sariling anino. Sino ka, bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Nerissa sa telepon habang ang kanyang puso ay pumupulsit sa matinding pag-asa. Dahil nalaman kung balak nilang itapon at sunugin ang orihinal na backup sample ng dugo ni Liam sa katapusan ng buwang ito para tuluyang mawala ng ebidensya. Kung gusto mong patunayan ang katotohanan at linisin ang pangalan mo, kailangan mong makuha ang logbook ng orihinal na serya ng sample bago nila ito sirain. Mag-iingat kayo, ma'am, dahil may mga mata sila kahit saan. Namatay ang linya. Napatingin si Nerissa sa kanyang telepno habang dahan-dahang umaagos ang panibagong luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi na nag-aalab na determinasyon. May susi na siya upang buksan ang pintuan ng katarungan. Mabilis na lumakad si Nerissa sa gilid ng lumang simbahan ng Lobok. Pilit na ibinababa ang kanyang payong upang hindi makilala ng mga dumaraang kapitbahay. Bawat hakbang niya sa basang semento ay puno ng kaba, ngunit wala siyang panahon para mag-atubili. Iniwan muna niya si Liam sa pangangalaga ng isang tapat makaibigan at kapitbahay sa Cebu para sa mabilis na biyaheng ito pabalik sa Bohol. Hindi niya maaaring isama ang kanyang anak sa lugar kung saan binuo ang mga kasinungalingan laban sa kanila. Pumasok siya sa isang maliit na karinderya sa likod ng simbahan. Ang lugar ay nangangamoy sukapritong isda at usok ng kahoy mula sa kusina, nagbibigay ng pamilyar na ingay ng mga kumakain at nag-uusap na mga lokal. Sa pinakasulok ng karinderya, malayo sa liwanag ng pinto, nakaupo ang isang lalaking may suot na makapal na jacket at sombrero na halos humaharang sa kanyang muka. Siya si Paolo, ang tehnikya na tumawag sa kanya. Salamat sa pagdating, Paolo, pabulong na sabi ni Nerissa habang nauupo sa kailaliman ng lamesa sa harap ng lalaki. Tumingin si Paolo sa paligid ng nginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa baso ng mainit na kape. Ma'am Nerissa, nagkamali yata ako ng tawag sa inyo. Hindi ko kayang humarap sa korte o sa mga pulis. May pamilya ako, may maliit na anak. Kapag nalaman ng pamunuan ng ospital o ng pamilya Laksamana na nakikipag-usap ako sa inyo, hindi lang ako mawawala ng lisensya, baka ipatapon pa nila ako sa kulungan.
Biglang tumunog ang malaking kampana ng simbahan ng Lobok, hudyat ng simula ng misa sa hapon. Ang malakas na tunog ay tila nagpagulat kay Paulo, dahilan upang bigla itong tumayo upang umalis sa takot na may nakakakita sa kanila. Pinigilan siya ni Nerissa. Sa pamamagitan ng mabilis na paghawak sa kanyang braso, pinipilit itong manatili sa kanyang upuan. Paulo, pakinggan mo ako. Bilang isang guro at bilang isang ina, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong natatakot ka, ngunit isipin mo ang anak ko. Bawat araw na lumilipas, tinatawag siyang bastardo ng buong bayan dahil sa kasalan ng hindi niya ginawa. At isipin mo rin ang sarili mo kung mananatili kang tahimik habang buhay mong dadali ng bigat ng kasalan ng ito. Tumingin si Nerissa ng diretsyo sa mga mata ng lalaki, pilit na ipinapakita ang kanyang determinasyon. Kung hindi mo ako tutulungan mayon, magpapatuloy pa rin ako sa pagsasampa ng kaso laban sa laboratorio ninyo. Hihilingin ko ang opisyal na investigasyon ng Department of Health. Kapag nagsimula ang investigasyon, lalabas ang pangalan mo bilang teknikyan na may hawak ng sample. Sa huli, madadamay ka pa rin. Ngunit kung tutulungan mo ako ngayon, titiyakin ko at ng aking magiging abogado na mapoprotektahan ka bilang isang whistleblower. Habang nangyayari ang usapang ito sa karinderya doon naman sa lumang bahay ng pamilya Lakshmana, sinamantala ni Enzo ang pagkakataon na umalis ang kanyang ina upang mapatingin sa doktor. Pumasok siya sa silid ni Doña Celia upang maghanap ng mga dokumento ng kanyang ama na maaari niyang gamitin upang kumuha ng bagong pautang. Nang mapansin niyang hindi nakakunci ang maliit na kahon ng bakal sa ilalim ng altar ng Santo Niño, mabilis niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga lumang papel ng pamamahagi ng lupa, nakakita siya ng isang maliit na kwaderno na may mga sulat kamay ng kanyang ina. Nang buksan niya ito, nanlaki ang mga mata ni Enzo sa nakitang mga listahan ng pangalan at malalaking halaga ng pera. Nakasulat doon ang mga pangalan ng mga lokal na usurero at mga ahente ng ilegal na sugal sa sabong. May kabuuang utang na nagkakahalaga ng milyon-milyong peso na nakapangalan kay Doña Celia. Napagtanto ni Enzo na ang kanyang ina ay nagsisinungaling sa kanya tungkol sa yaman ng pamilya at ang lupang nais nitong makuha mula kay Nerissa ay ang tanging paraan upang maligtas ito sa mga nagbabantang maniningil ng utang. Bumalik ang tingin ni Paulo kay Nerissa sa loob ng karinderya, may lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang aking ina ay naging guro rin bago siya namatay, Ma'am Nerissa. Alam kong hindi niya gugustuhin makita akong nakikipagsabwatan sa ganitong kasamaan. Inilabas ni Paolo ang isang nakatuping papel mula sa loob ng kanyang jacket at maingat na inilagay ito sa ilalim ng plato ni Nerissa. Ito ang kopya ng orihinal na logbook ng araw na kunin ng dugo ni Liam para sa pagsusuri. Ang serya ng numero ng kanyang tubo ay iba sa numerong ipinasok sa makina para sa pagsusuri ng ADN. Pinatutunayan nito na may naganap na pagpapalit ng sample bago gawin ang pagsusuri. Yan ang magpapatunay na hindi si Liam ang may maling dugo, kundi ang sample na ipinasok nila. Masayang tinanggap ni Nerissa ang papel pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha ng tagumpay na sa wakas ay may hawak na siyang matibay na ebidensya. Nagpaalam siya kay Paolo at mabilis na lumabas ng karinderya upang maglakad patungo sa terminal. Ngunit nang makarating siya sa gilid ng bakod ng simbahan, isang lalaking may suot na pormal na Amerikana at may hawak na leather bag ang humarang sa kanyang daan. Magandang hapon, Ma'am Nerissa, sabi ng lalaki habang bahagyang inaalis ang kanyang sombrero bilang paggalang. Ako si Attorney Santos, ang dating abogado ng iyong yumaong biyenang lalaki. Matagal ko na kayong hinahanap sa Cebu, hindi ko akalaing makikita ko kayo rito sa Bohol. Kailangan nating mag-usap tungkol sa huling habilin ng iyong biyenang lalaki bago pa mahuli ang lahat. Sinundan ni Nerissa si Attorney Santos patungo sa kaniyang opisina na matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang lumang gusaling kahoy malapit sa Kapitolyo ng Bohol. Ang amoy ng mga lumang aklat ng batas, tuyong papel at alikabok ay pumuno sa silid, nagbibigay ng pakiramdam ng bigat ng nakaraan.
Doon sa ilalim ng malamig na liwanag ng fluorescent lamp, naupo si Nerissa nang may pag-iingat yakap-yakap ang kanyang bag, kung saan naroon ang kopya ng logbook na ibinigay ni Paolo. Bakit ninyo ako hinahanap, attorney? Tanong ni Nerissa, pilit na pinatitigas ang kanyang boses. Hindi ba't tapos na ang lahat? Pinalayas na kami ni Liam sa tahanan ng mga laksamana. Wala na kaming kinalaman sa kanila. Bumuntong hininga ang matandang abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Hinanap kita sa Cebu, Nerissa, ngunit dahil ninakaw ni Enzo ang iyong telponyo at bigla kayong naglaho ni Liam, nahirapan akong matunton ang inyong tinutuluyan. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong yumaong biyenang lalaki si Don Tomas. Tumaya si Attorney Santos at lumapit sa isang malaking bakal na vault sa sulok ng silid. Narinig ni Nerissa ang matigas na tunog ng pagpihit ng dial ng vault na sinundan ng tunog ng pagkabukas ng mabigat na pinto nito. Inilabas ng abogado ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga papel na may dilaw na kulay dahil sa panahon na may selyo ng korte ng probinsya. Ito ang orihinal na dihibilin o huling habilin ni Don Tomas Latchamana, ang iyong biyanang lalaki na isinulat niya 2 buwan bago siya pumanaw 3 taon na ang nakalipas, panimula ng abogado habang inilalatag ang dokumento sa harap ni Nerissa. Alam ni Don Tomas na mahina ang loob ng kanyang anak na si Enzo. Alam niyang madali itong mamanipula ng kanyang asawang Cecilia. Kaya't gumawa siya ng isang espesyal na kondisyon para sa pinakamahalagang ari-arian ng pamilya, ang malawak na lupain sa gilid ng baybayin ng lubok, na ngayon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong peso dahil sa mga proyektong resort. Inilipat ng abogado ang pahina ng dokumento at itinuro ang isang talata kay Nerissa gamit ang kanyang panulat. Nakasulat dito na ang buong lupain ay direktang ipamamana sa kanyang apo na si Liam kapag sumapit ito sa edad na 18 taon. Ngunit habang bata pa si Liam, ang lupang ito ay pamamahalaan at pangangalagaan lamang ng kanyang legal na ina, ikaw, Nerissa. Walang karapatan si Enzo o Cecilia na ibenta isang o ipamahagi ang lupang ito nang walang nakasulat na pahintulot mula sa iyo bilang tanging tagapang-alaga ng tagapagmana. Napatitig si Nerissa sa papel, hindi makapaniwala sa kanyang nababasa. Ngunit bakit ako ang pinili ni Don Tomas? Bakit hindi ang sarili niyang asawa o anak? Dahil bago siya mamatay, nakita niya kung paano mo inalagaan ang pamilya ng may katapatan, habang Cecilia ay abala sa kanyang bisyo sa sugal. At si Enzo naman ay patuloy na nagsasayang ng pera sa mga maling negosyo. Ngunit may isang nakatagong kondisyon sa batas na nakasulat dito. Kung mapatutunay ang si Liam ay hindi biological na anak ni Enzo, ang karapatan sa pamamahala ng lupa ay otomatiko mapupunta kay Celia bilang asawa ng yumaong Don Tomas. Sa sandaling yon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagtagpo sa isip ni Nerissa. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding galit habang napagtatanto ang buong katotohanan. Ang biglaang paglitaw ng DNA test ang pampublikong kahihiyan na sadyang binalak sa harap ng kanyang mga kasamahan at kapitbahay ang mabilis na pagpapalayas sa kanya. Ang lahat ng yon ay hindi dahil sa moralidad o galit kay Liam. Ito ay isang maingat at talamak na pagnanakaw. Kailangan ni Celia at Clarice na patunayang hindi anak ni Enzo si Liam upang maalis si Nerissa bilang taga-pang-alaga ng lupa. Sa sandaling maalis si Nerissa buong-buo na maibebenta ni Celia at Clarice ang lupain upang bayaran ang mga utang sa sugal ni Celia at isalba ang mga bumabagsak na paaralan ni Clarice sa Cebu. Ginamit nila ang aking dangal bilang guro, ang aking pagkatao bilang asawa at ang kinabukasan ng anak ko para lang sa pera pabulong, na sabi ni Nerissa habang ang kanyang luha ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng lamesa ng abogado. O Nerissa. At ngayon balak na nilang pirmahan ang isang kasunduan sa isang dayuhang developer upang ibenta ang lupa gamit ang isang yuad na power of attorney dahil pinalabas nilang iniwan mo ang iyong tungkulin bilang asawa at ina nang lumipad ka patungong Cebu.
Tumingin ng diretso si Attorney Santos kay Nerissa, may kasamang matatag na pagpapasya. Kailangan nating kumilos ng mabilis sa Cebu kung saan nakarehistro ang kumpanya ni Clarice na siyang bibili ng karapatan sa lupa. Handa ka bang lumaban para sa nararapat kay Liam Nerissa? Inihanda ni Nerissa ang kanyang sarili. Pinahid niya ang kanyang mga luha at tiningnan ng abogado ng walang takot. Handa ako, attorney. Hindi ko hahayang nakawin nila ang kinabukasan ng anak ko. Kung kailangang kaladkarin ko ang pangalan nila sa korte, gagawin ko. Umuubo ang matandang Naz habang hinahawi ang makapal na alikabok sa loob ng bodega ng mga lumang dokumento sa Lubok Provincial Hospital. Ang amoy ng lumang papel at amag ay pumuno sa silid sumasabay sa mahinang tunog ng mga kuliglig sa labas ng gusali. Kasama ni Nerissa si Maria, ang kanyang matalik na kaibigan noong high school na ngayon ay nagtatrabaho bilang head nurse sa ospital na iyon. Sigurado ka ba rito? Nerissa tanong ni Maria habang binubuksan ang isang kalawangin at lumang cabinet na bakal sa pinakasulok ng bodega. Karamihan sa mga record dito ay inilipat na sa digital system, ngunit ang mga papel na lagpas 10 taon na ang nakalipas ay baka nasira na ng baha o kinain na ng mga anay. Kailangan ko itong mahanap, Maria. Ito ang tanging paraan upang patunayan ang biological na katotohanan bago pa man mag-utos ang korte ng panibagong pagsusuri sa got ni Nerissa habang tinutulungan ang kaibigan sa pagbukas ng mga mabibigat na kahon gamit lamang ang liwanag ng kanyang cellphone. Pagkatapos ng halos 2 oras na paghahanap sa gitna ng mga lumang folder, nakita ni Maria ang isang kupas na asul na logbook na may nakasulat na taon ng kapanganakan ni Liam. Nerissa Kimari, tingnan mo ito. Ang record ng panganganak mo noong Setyembre, 14 na taon na ang nakalipas. Dahan-dahang binuksan ni Nerissa ang lumang pahina na tila ba hawak niya ang isang napakahalagang kayamanan. Doon sa ilalim ng kanyang pangalan bilang ina ay nakasulat ang mga detalye ng kapanganakan ni Liam, ang bigat ng sanggol, ang oras, at ang pinakamahalagang detalye na kailangan niya. Blood type O. Napaluha si Nerissa sa labis na tuwa. Siya ay may blood type O at si Enzo ay may blood type O rin. Sa batas ng siyensya at genetika, ang dalawang magulang na parehong may type O ay maaari lamang magkaanak ng may katulad na type O na dugo. Ngunit sa peking DNA test na iniharap ni na Enzo at Doña Celia sa Bohol, pinalabas nilang si Liam ay may blood type AB. Isang bagay na biological na imposible para sa dalawang magulang na may type O. May hawak na siyang hindi matitinag na katotohanan ng siyensya. Samantala sa kanyang opisina sa Cebu, hawak ni Clarice ang isang puting sobre na naglalaman ng formal na demand letter mula kay Attorney Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit habang binabasa ang babala na ang kanyang kumpanya ay isa sa ilalim sa investigasyon dahil sa paggamit ng wad na lagda ni Nerissa para sa loan. Enzo sigaw ni Clarice sa telepono habang pabalik-balik sa kanyang opisina. Gawin mo ang lahat upang bawiin ni Nerissa ang kasong ito kung hindi natin makuha ang lupang iyon sa Bohol para bayaran ang utang sa bangko. Pareho tayong makukulong at mawawala ng lahat. Kinaumagahan pagkababa ni Nerissa mula sa barko pabalik sa Cebu, nagmamadali siyang naglakad patungo sa paaralan ni Liam upang sunduin ang kanyang anak pagkatapos ng klase. Nais na niyang ibalita sa kanyang anak na malapit na silang magtagumpay. Ngunit bago pa man niya marating ang gate ng paaralan, isang lalaking may magulong damit, maruming sapatos at may mga pasa sa mukha, ang biglang lumabas mula sa gilid ng isang puno ng mangga sa tapat ng eskwelahan. Si Enzolo. Mukha itong talimat pagod at takot. Walang-wala ang dating mayabang na asawa na nagpalaya sa kanya sa Bohol. Nerissa, nakakiusap ako sa iyo, iurong mo na ang kaso bulong ni Enzo habang sumasabay sa lakad ni Nerissa, pilit na humahawak sa kanyang braso, sa harap ng ilang mga magulang na nagsisimula ng tumingin sa kanila. Papatayin ako ng mga pinagkakautangan ko kapag hindi natin nakuha ang lupa. Tulungan mo ako, pamilya mo pa rin ako.
Tiningnan ni Nerissa, si Enzo nang may halong matinding pandidiri at pait. Ang lalaking dati niyang tinuring na sandigan ang ama ng kanyang anak ay nakaluhod na yon sa maruming kalsada sa tapat ng paaralan sa Cebu. Basang-basa ito ng pawis nanginginig ang mga kamay at may mga pasa sa muka na tila ba galing sa pananakit ng mga maniningil ng utang. Pamilya Enzo, ang boses ni Nerissa ay malamig matigas at umalingaw-ngaw sa gitna ng bulong ng mga magulang na nakatayo sa labas ng gate ng eskwelahan. Nung itinapon ninyo kami ni Liam sa ulan, nang walang kahit isang sentimo naisip mo ba ang pamilya? Nung inakawan mo ako ng danggal sa harap ng buong barangay at ng aking mga kasamahan para lang makasama ang mayaman mong kabitnasaan ng pamilya mo? Yumuko si Enzo, pilit na hinahawakan ang dulo ng palda ni Nerissa. Patawarin mo ako, Nerissa. Nagkamali ako, nabulag ako sa mga pangako ni Clarice. Ngunit na yon gagamitin ng mga usurero ang buhay ko kapag hindi natin nakuha ang lupa sa Bohol upang bayaran ang loan sa bangko. Isipin mo si Liam, ayaw mo namang lumaking walang ama. Hindi ba inilapit ni Nerissa si Liam sa kanyang tabi, mahigpit na hinawakan ng balikat ng bata upang protektahan ito mula sa presensya ng kanyang ama? Huwag mo nang gagamitin ang pangalan ng anak ko para iligtas ang sarili mo, Enzo. Ang ama ay nagbibigay ng proteksyon at danggal sa kanyang anak, hindi kahihiyan at utang. Ang batas na ang sasagot sa lahat ng ginawa ninyo sa amin. Iniwan ni Nerissa si Enzo na nakaluhod sa kalsa at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan, habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng kumuha ng video gamit ang kanilang mga telepono. Hindi na lumingon si Nerissa. Tapos na ang panahon ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Kinaumagahan, kasama si Attorney Santos, nagtungo si Nerissa sa pangunahing opisina ng Bohol Development Bank sa Cebu. Nakaupo sila sa tapat ng bank manager, isang seryosong lalaki na may hawak na makapal na folder ng loan. Inilapag ni Attorney Santos ang orihinal na ulat ng pulis sa tungkol sa palsipikadong lagda at ang opisyal na pagsusuri ng eksperto sa sulat kamay mula sa NBI. Malinaw po sa mga dokumentong ito na ang aking kliyente si Nerissa Laksamana ay hindi kailanman pumirma sa kasunduan ng loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang kanyang asawa na si Enzo ay gumawa ng malaking krim ng falsification of public documents upang makuha ang pondo para sa paaralan ni Clarice, pahayag ni Attorney Santos ng may autoridad. Nagulat ang bank manager nang suriin ang mga ebidensya. Agad nitong ipinag-utos ang pansamantalang pag-freeze sa account ng kumpanya ni Clarice at ang pagpapadala ng opisyal na ulat ng panloloko sa kanilang legal department upang sampahan ng kaukulang kasong kriminal si Enzo. Pagkatapos ng pulong sa bangko, dinala ni Attorney Santos si Nerissa sa kanyang pansamantalang opisina sa Cebu upang isagawa ang isang virtual emergency hearing sa pagitan ng Korte ng Cebu at ng Korte ng Bohol. Ang tunog ng kahoy na gavel ng hukom ay umalinga nga mula sa laptop ni Attorney Santos habang binubuksan ang pagdinig. Sa kabilang dako ng screen ay makikita ang kinatawan ng Land Registration Authority ng Bohol at ang abogado ni Doña Celia na halatang hindi handa sa biglaang pagdinig na ito. Ipinakita ni Attorney Santos ang huling habilin ni Don Tomas na nagpapatunay na si Liam ang tanging tagapagmana ng lupain at si Nerissa ang tanging may karapatang mamahala rito habang bata pa ang anak. Dahil dito, ang anumang binalak na pagbebenta ng lupa ni Celia at Clarice ay walang bisa sa batas. Ipinagpapasya ng korteng ito na magpalabas ng isang emergency injunction upang pigilan ang anumang uri ng transaksyon, pagsasangla o pagbebenta sa lupain ng pamilya Laksamana sa Lubok, habang patuloy na nililitis ang kaso ng palsipikadong lagda opisyal na pahayag ng hukom bago muling ihampas ang kanyang gavel. Sa Lubok, Bohol, pumasok ang barangay kapitan sa sala ng mga Laksamana upang iabot ang opisyal na sulat mula sa korte. Pagkabasa sa dokumento, naramdaman ni Doña Celia ang matinding panlalabo ng paningin. Ang kanyang pangarap na bayaran ang milyon-milyong utang sa sugal ng kanyang kapatid gamit ang pera ng lupa
ay biglang naglaho. Nawalan siya ng lakas at halos mahulog mula sa kanyang wheelchair sa tapat ng altar ng Santo Niño. Napagtatanto na ang kanyang sariling kasamaan ay nagsisimula ng bumalik sa kanya. Nang mabalitaan ni Clarice sa Cebu na na-freeze ang account ng kanyang kumpanya at hinarangan ng korte ang transaksyon sa lupa sa Bohol. Nagwala siya sa kanyang marangyang opisina. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay malapit ng makuha ng bangko dahil sa kakulangan sa pondo. Hindi ako papayag na matalo ng isang mahirap na guro, sigaw niya habang itinapon ng plorera sa dingding. Kinuha niya ang kanyang bag at tinawagan ang kanyang mga bayarang tauhan. Alamin ninyo kung anong oras lumalabas si Liam sa paaralan bukas. Kung ayaw pumirma ng ina ang bata, ang pipilitin nating pumirma ng pagpapahintulot para sa bagong pagsusuri ng ADN sa harap ng mga reporter sa Cebu. Sisiguraduhin kong mawawala ng muka at trabaho si Nerissa bago matapos ang linggong ito. Ang mga ilaw ng flash ng camera ay biglang sumiklab sa harap ng mga mata ni Liam nang lumabas ang bata mula sa gate ng paaralan sa Cebu. Isang grupo ng mga reporter mula sa mga lokal na tabloid ang mabilis na lumapit sa kanya. May hawak na mga mikropono at nagtatanong ng mga masasakit na bagay sa bata. Liam, totoo ba na hindi mo tunay na ama si Enzo? Natatakot ka ba na mabawi ang lupang nakuha ng iyong ina sa Bohol gamit ang maling paraan? Ang sunod-sunod na tanong ng isang lalaki habang inilalapit ang kamera sa mukha ng bata. Nanginginig ang bata sa takot, umiiyak habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang backpack. Si Clarice ay gumamit ng pera upang bayaran ang mga tiwaling reporter ng tabloid. Upang isulat ang kwentong ito, pinalalabas na si Nerissa ay isang mapagpanggap na babae na gumagamit ng kanyang anak upang agawin ang ari-arya ng pamilya Laksamana. Dahil dito ang mga magulang sa paaralan kung saan nagtuturo si Nerissa ay nagsimula ng magpadala ng mga reklamo kay Principal Alcantara, nagtatanong kung karapat-dapat ba siyang manatili sa kanyang posisyon. "Huwag ninyong lalapitan ang anak ko." Isang matatag na sigaw ang pumutol sa kaguluhan. Mabilis na dumating si Nerissa, hinarangan niya ang kanyang anak gamit ang kanyang sariling katawan at hinarap ang mga reporter nang walang katiting na takot sa kanyang mga mata. "Kung mayroong kayong gustong itanong tungkol sa amin, harapin ninyo ang aking abogado sa korte. Ngunit ang sinumang lumapit o sumakit sa anak ko ay personal kong sasampahan ng kasong child abuse." Sigaw ni Nerissa habang tinutulak ang kamera palayo bago mabilis na isinakay si Liam sa isang dumarang tricycle palayo sa gulo. Habang nakasakay sa tricycle niya, kap ni Nerissa si Liam na patuloy na nanginginig sa kanyang tabi. Ramdam niya ang bigat ng laban na ito, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko ngayon. Samantala sa isang maliit at lumang motel sa Cebu, kung saan nagtatago si Enzo, nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Clarice. Habang naliligo si Clarice sa kabilang silid, binuksan ni Enzo ang bag nito upang maghanap ng pera. Doon sa ilalim ng mga kosmetiko, nakita niya ang 2 tiket sa eroplano patungong Canada na may petsa para sa susunod na linggo, isang tiket para kay Clarice at isang tiket para sa kanyang anak na babae mula sa unang asawa. Walang pangalan ni Enzo sa mga tiket. Napagtanto ni Enzo na ginagamit lamang siya ni Clarice upang makuha ang pera mula sa lupa sa Bohol at balak siyang iwan nito upang mag-isang humarap sa kasong falsification sa bangko at posibleng mabilanggo. Sa tinde ng galit at takot na makulong lihim na kinuha ni Enzo ang kanyang telpo, at tinawagan si Nerissa. "Nerissa, nakikiusap ako sa iyurong mo ang kaso ng bangko laban sa akin. May hawak akong ebidensya laban kay Nanay Celia. May mga larawan ako ng kanyang orihinal na ledger ng utang sa sugal na magpapatunay kung bakit niya kailangan ang lupa para pambayad sa kanyang kapatid. Ibibigay ko ito sa iyo, basta iligtas mo lang ako sa kulungan-bulong ni Enzo habang nanginginig ang boses sa galit at takot." Nakinig si Nerissa, ngunit walang bakas ng habag o lambot sa kanyang mukha. Alam na niya ang tunay na pagkatao ng kanyang asawa, isang na lalaki na lalapit lamang at hihingi ng tulon kapag nasa panganib na ang sarili nitong leeg.
Hindi ako makikipagkasundo sa isang taksil na katulad mo, Enzo. Sagot ni Nerissa nang may matigas na pagpapasya. Humarap ka sa batas para sa mga krimeng ginawa mo laban sa akin. Ngunit kung gusto mo pang matira ang kahit katiting na respeto ng anak mo sa iyo bilang ama, pumunta ka sa seremonya ng pagtatapos ni Liam bukas dito sa Cebu at sabihin mo ang buong katotohanan sa harap ng lahat. Inibaba ni Nerissa ang telepo o inihahanda ang kanyang sarili para sa huling paghaharap bukas. Puno ng tao ang malawak na bulwagan ng Cebu High School para sa seremonya ng pagtatapos. Maririnig ang mahinang tugtog ng tradisyonal na martsa habang ang daan-daang mga estudyante ay maayos na nakaupo sa kani-kanilang upuan, may suot na itim na tuga at may mga niti sa kanilang mga labi. Kasama si Nerissa sa hanay ng mga magulang nakaupo ng tuwid, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Liam na nasa harapan. May suot na medalya ang kanyang anak at hawak nito ang dila ng karanghalan bilang pinakamahusay na mag-aaral ng kanyang batch. Sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit na pinagdaanan nila sa loob ng 6 na buwan sa Cebu, narito sila ngayon nakatayo sa tuktok ng kanilang tagumpay. Ngunit nang tawagin ng MC ang pangalan ni Liam upang umakyat sa entablado at tanggapin ang kanyang parangal, isang malakas at matinis na boses ang biglang sumigaw mula sa likod ng bulwagan, binasag ang solemnidad ng okasyon. Ang batang yan ay isang kasinungalingan, walang karangalan ang dapat ibigay sa kanya o sa kanyang mapagpanggap na ina. Lumingon ang daan-daang mga magulang, mag-aaral at mga guro patungo sa likod ng bulwagan. Doon, dahan-dahang gumulong ang wheelchair ni Doña Celia na itinutulak ni Clarice. Sa tabi nila ay ang ilang mga bayarang mamamahayag ng tabloid nang may hawak na mga kamera at mikropo na mabilis na kumukuha ng video sa bawat segundo ng kaguluhan. Ang mga tao sa bulwagan ay nagsimulang magbulong-bulungan, marami ang nagulat, at ang iba naman ay nagsimula ng magalit sa pagkagambala sa seremonya. Tumingin si Principal Alcantara na nasa entablado kay Nerissa nang may malalim na pag-aalala at pag-aalinlangan. Ang babaeng iyan patuloy na pagsigaw ni Clarice habang itinuturo si Nerissa nang may matinding put ay isang taksil na asawa. Dinungisan niya ang pangalan ng pamilya Laksamana sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak sa labas at nayon ay gumagamit siya ng yuad na dokumento upang agawin ang lupain ng pamilya na hindi naman nararapat para sa kanyang anak. NICECOM isagawa ang pampublikong pagsusuri ng ADN ngayon din upang mapatunayan na ang batang yan ay walang karapatan sa parangal na ito o sa kahit anong ari-arian. Naramdaman ni Nerissa ang matinding panging-inig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito panging-inig ng takot. Ito ay panging-inig ng isang leon na handa ng ipagtanggol ang kanyang anak. Sa halip na umiyak o tumakbo palayo, marahang tumayo si Nerissa mula sa kanyang upuan. Inayos niya ang kanyang asul na Filipiniana na damit, tiningnan ang kanyang anak na si Liam na nakatayo sa entablado na may takot sa mga mata at dahan-dahang umakyat sa entablado. Lumapit siya sa podium at kinuha ang mikropono mula sa kamay ng natatakot na MC. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay malinaw, malakas at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at higit sa lahat, kayong mga mamamahayag na dinala rito upang sirain ang aking pangalan, panimula ni Nerissa habang makatayo ng tuwid sa tapat ng podium. Kung ang nais ninyo ngayong araw ay katotohanan, ibibigay ko ito sa inyo ng buong buo. Inilabas ni Nerissa ang isang nakatuping asul na dokumento mula sa kanyang folder at ipinakita ito sa harap ng kamera ng mga mamamahayag. Hawak ko rito ang orihinal na birth medical chart ng aking anak na si Liam mula sa Lubbock Provincial Hospital, 14 na taon na ang nakalipas, kung saan nakatala ang kanyang grupo ng dugo mula sa araw ng kanyang kapanganakan. Ang blood type ni Liam ay type O. Tumingin si Nerissa ng diretsyo kay Doña Celia at kay Clarice na nasa likod. Ang aking blood type ay type O. Ang aking asawa na si Enzo Laksamana ay may blood type O rin.
Sa batas ng medisina at genetika, imposible para sa dalawang magulang na may parehong type O na dugo na magkaroon ng anak na may type AB. Ngunit sa DNA test na iniharap ni na Doña Celia at Clarice upang sirain ang aking danggal sa Bohol, pinalabas nilang si Liam ay may blood type AB. Isang bagay na biolohikal na kasinungalingan at manipulasyon. Nagsimulang magbago ang bulong ng mga tao sa bulwagan. Marami ang nagsimulang tumanggo sa lohika ng kanyang paliwanag. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok si Attorney Santos kasama ang dalawang opisyal ng pulis siya mula sa National Bureau of Investigation. Umakyat ang abogado sa entablado at tumayo sa tabi ni Nerissa hawak ang isa pang makapal na folder ng mga dokumento. Magandang hapon sa inyong lahat, pahayag ni Attorney Santos sa mikropono. Ako si Attorney Santos, ang dating abogado ng yumaong Don Tomas Lacsamana. Hawak ko rito ang opisyal na salaysay na may panunumpa mula kay Paulo, ang teknika ng laboratory o sa Bohol. Inamin niya sa ilalim ng sumpa na binayaran siya ni na Doña Celia at Clarice ng 500,000 piso upang palitan ang sample ng dugo ni Liam ng dugo ng ibang tao na may type AB upang mapatunayan na hindi anak ni Enzo si Liam. Nagulat ang buong bulwagan sa paghahayag na ito. Ang mga mamamahayag na dinala ni Clarice ay nagsimula ng ilingon ang kanilang mga kamera patungo sa kanya at kay Doña Celia na ngayon ay nagsisimula ng mamutla sa takot. Ngunit hindi pa dun nagtapos ang lahat. Isang lalaking may magulong anyo, pagod na mukha at may mga pasa sa mukha ang dahan-dahang pumasok mula sa gilid ng entablado si Enzo. Lumapit siya sa mikropono sa tabi ni Attorney Santos, tumingin kay Clarice nang may matinding galit at pait. Nandito ako upang aminin ang aking mga krimen pabulong, ngunit mariing pahayag ni Enzo. Nabulag ako sa mga pangako ni Clarice na bibigyan niya ako ng yaman. Ngunit ang totoo, niloko niya ako. Ginamit nila ni Nanay Celia ang aking pangalan upang palsipikahin ang pirma ng aking asawa para sa isang loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. At hawak ko rito ang recording ng kanilang pag-uusap kung paano nila binalak na palsipikahin ang DNA test upang agawin ang lupa na ipinamana ng aking ama kay Liam para lamang pambayad sa utang sa sugal ng aking ina. Inilabas ni Enzo ang kanyang telepono at ipinatugtog ang audio recording sa mikropono. Ang malinaw na boses ni na Celia at Clarice na nagpaplano kung paano sisirain si Nerissa ay narinig ng buong bulwagan. Sa puntong ito, alam ni Clarice na tapos na ang kanyang laro. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa labasan ng bulwagan upang makatakas. Ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga opisyal ng pulis na dala ni Attorney Santos. Inaresto siya sa kasong estafa, bank fraud, at falsification of public documents. Si Doña Celia naman ay nanginginig sa kanyang wheelchair, hindi makapagsalita habang ang mga kamag-anak at kapitbahay na naroroon ay tumitingin sa kanya ng may matinding pandidiri at kahihiyan. Ang kanyang sariling kasamaan at kasakiman ang tuluyang nagpabagsak sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Liam kay Nerissa sa gitna ng entablado. Kinuha niya ang dila ng karangalan mula sa kanyang sariling balikat at isinuot ito sa kanyang ina. Nanay, para sa iyo ito. Salamat sa pagtatanggol sa akin, bulong ng bata habang umiiyak sa yakap ng kanyang ina. Ang buong bulwagan ay tumayo at nagbigay ng isang napakalakas at walang patid na palakpakan para sa katapangan-katapatan at danggal ng isang pampublikong guro na lumaban para sa kanyang anak. Ang matigas na tunog ng kahoy na gavel ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan ng korte sa probinsya ng Bohol, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang gabi ng kawalang katarungan. Si Clarice at si Enzo ay opisyal na hinatulan ng pagkabilanggo dahil sa napatunayang kaso ng falsification of public documents, bank fraud at libelo. Walang nagawa si Clarice, kundi ang umiyak ng tahimik habang nilalagyan ng posas ng mga opisyal ng pulisya. Ang kanyang mga paaralan at kumpanya ay tuluyan ng idineklarang bangkarot at kinuha ng bangko upang bayaran ang kanyang malalaking utang.
Para kay Liam Official na pinagtibay ng korte ang kanyang karapatan bilang tanging tagapagmana ng malawak na lupain sa bayan ng Lubok sa ilalim ng legal na pamamahala at pangangalaga ni Nerissa bilang kanyang tanging tagapangalaga. Bago tuluyang lumabas ng gusali ng korte, nagtungo si Nerissa sa holding cell upang tingnan si Enzo sa huling pagkakataon. Nakaupo si Enzo sa sulok ng malamig na semento, nakahawak sa mga rehas na bakal may mga luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang asawa. Nerissa, patawarin mo ako, nakakiusap ako sa iyo. Huwag mo akong hayaang mabulok dito sa loob ng kulungan. Yurong mo na ang reklamo ng bangko laban sa akin. Gawin mo ito para sa anak natin, bulong ni Enzo habang nanginginig ang kanyang boses. Tumingin si Nerissa sa kanya ng may malalim na habag, ngunit walang bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng kapayapaan. Enzo, ang kulunggang ito ay hindi ko gawa para sa iyo. Ikaw ang gumawa nito para sa sarili mo noong piliin mong ipagpalit ang danggal ng pamilya natin para sa mga pangako ng ibang tao. Harapin mo ang parusa ng batas ng may katapatan upang sa araw ng paglabas mo, may matira pang kahit kaunting paggalang ang anak mo sa iyo bilang ama. Inakay ni Nerissa si Liam palayo sa holding cell, hindi na lumingon muli sa lalaking sumira sa sarili nitong kinabukasan dahil sa kasakiman. Samantala sa lumang bahay na bato ng pamilya Laksamana sa bayan ng Lubok, ipinatupad ng mga tauhan ng korte ang opisyal na utos ng paglilipat ng ari-arian. Dahil ang buong bahay at lupa ay legally na pagmamayari na ni Liam sa ilalim ng pamamahala ni Nerissa at dahil sa napatunayang pagnanakaw at pagsira sa yaman ng pamilya na ginawa ni Doña Celia, hindi na siya maaaring manatili roon bilang may-ari. Napilitang dalahin ni Doña Celia ang kanyang wheelchair patungo sa isang maliit, madilim at sirang silid sa gilid ng palengke na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na Sugarol na ngayon ay nagtatago na rin sa batas. Wala na ang kanyang malaking altar. Wala na ang kanyang mga mamahaling kasangkapan. At wala na ang peking paggalang ng mga tao sa barangay. Nakaupo siya roon nang nag-iisa sa dilim. Naririnig lamang ang ingay ng palengke at ang bulong ng mga kapitbahay na dati niyang minamaliit, ngunit na yon ay umiiwas na sa kanya. Ang kanyang sariling kasamaan at pagmamataas ang tuluyang nag-iwan sa kanya sa karukaan. Bago tuluyang lumisan patungong Cebu pumasok, si Nerissa sa loob ng lumang sala ng mga Laksamana sa huling pagkakataon. Lumapit siya sa altar ng Santo Niño, nag-alay ng isang maliit na kandila at tumingin sa estatwa ng patron ng may kapayapaan sa kanyang puso. Dito sa lugar na ito, ginugol niya ang 8 taon ng kanyang buhay bilang isang masunurin, tahimik at mapagtiis na dote. Ngunit na yon ang lahat ng pait, sakit at galit ay kanyang ibinaba na sa tapat ng altar. Hinalikan niya ang ni Liam na naghihintay sa kanya sa may pinto. Dinala ang kanyang backpack at dahan-dahang isinara ang malaking pinto ng lumang bahay na bato. Iniwan niya ang lahat ng anino ng kahapon upang harapin ang liwanag ng isang bagong simula. Nakahawak ang kamay ni Liam sa kanyang kamay habang naglalakad sila patungo sa daungan ng barko, handa nang bumalik sa Cebu kung saan tunay na naghihintay ang kanilang kalayaan at kapayapaan. Ang tunog ng kampana ng paaralan ay masayang umalingang. Sa malawak na bakuran ng paaralan sa Cebu, sumasabay sa init ng sikat ng araw sa umaga. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng mga bagong halaman at bulaklak sa paligid, nagbibigay ng pakiramdam ng isang bagong simula. Nakatayo si Nerissa sa tapat ng watawat ng Pilipinas habang isinasagawa ang pambansang awit, may suot na formal at magandang Filipiniana. Matapos ang mahabang investigasyon at paglilinaw sa kanyang pangalan, siya ngayon ay opisyal ng nakaupo bilang assistant principal ng paaralan. Iginagalang siya ng kanyang mga kasamahan at mahal ng kanyang mga mag-aaral dahil sa kanyang katapatan, husay at katatagan bilang isang guro. Sa tabi ng pintuan ng kanyang bagong opisina,
Naghihintay si Liam na ngayon ay isa ng matangkad, malusog at tiwala sa sariling kabataan. Hawak nito ang kanyang mga aklat, naghahanda para sa gaganaping panlalawigang paligsahan sa matematika sa lungsod. Wala na ang takot, lungkot o kahihiyan sa kanyang mga mata. Tanging liwanag na lamang ng pag-asa at determinasyon ang makikita sa kanyang muka. Pagdating ng gabi, nakaupo ang mag-ina sa maliit na balkona ng kanilang bagong apartment na nakaharap sa asul na dagat ng Cebu. Isang liham ang dumating mula kay Attorney Santos na naglalaman ng magandang balita mula sa Bohol. Ang lupain sa bayan ng Lobok ay opisyal ng pinauupahan sa isang kilalang eco-friendly resort, nagbibigay sa kanila ng sapat at tapat na kita para sa pag-aaral ni Liam sa universidad sa hinaharap. Bago pumasok sa loob, upang magpahinga lumapit si Nerissa sa kanyang lamesa at binuksan ng isang maliit na kahon ng kahoy. Sa loob niyon ay nakalagay ang kanyang lumang singsing sa kasal mula kay Enzo. Tiningnan niya ito ng matagal, ngunit wala nang bakas ng pait, galit o sakit sa kanyang puso. Ang singsing na iyon ay hindi na simbolo ng kanyang pagkakakulong, kundi isang paalala ng kanyang naging tagumpay laban sa bagyo ng buhay. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at inilagay ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang cabinet upang hindi na muling buksan pa. Sa kanyang daliri, may suot siyang simpleng singsing na jade, isang bagay na siya mismo ang bumili para sa kanyang sarili gamit ang kanyang sariling sahod at danggal bilang isang pampublikong guro. Ito ang simbolo ng kanyang kalayaan, ng kanyang sariling lakas, at ng kanyang kapayapaan na walang sinumang tao o pamilya ang makakapagnakaw muli sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Liam habang nakatingin sila sa tahimik na dagat sa ilalim ng liwanag ng buwan, handang-handa na para sa mga darating pang bukas.